Palakpakan po natin po ang Diyos. Okay, so bago po tayo umupo, basahin lang muna po natin po yung ating pong text sa John 14, 1-3. Huwag magulumihanan ang iyong puso, magsinsampalataya kayo sa Diyos, magsisampalataya naman kayo sa akin. Sa bahay ng aking ama ay maraming tahanan, kung di gayon ay sinabi ko sana sa inyo, sapagkat ako'y paroroon upang ipaghanda ko kayo ng dakong kalalagayan. At ako'y pumaroon at kayo'y may paghanda ng kalalagayan, ay muling paririto ako. At kayo'y tatanggapin ko sa aking sarili, upang kung saan ako naroon, kayo naman ay dumuon. Okay? God bless His word. Pwede na po tayo pong umupo. Ang verse po na John 14, 1-3 ay sinabi po ng Panginoon. Siya po yung nagsasalita. Kaya sabi niya, huwag magulumihanan ang iyong puso. Magsinsampalataya kayo sa Diyos, magsimpalataya naman kayo sa akin. Sa bahay ng aking ama ay maraming tahanan, kung di gayon, ay sinabi ko sana sa inyo. Ibig sabihin, kung hindi ito totoo, di na sana sinasabi ng Panginoon. Sapagkat ako'y paroroon upang ipaghanda ko kayo ng dakong kalalagayan. Jesus Christ will come again. Si Jesus Christ ang nagsabi na siya ay muling paririto, muling babalik. Amen. At kung si MacArthur ay sinabi niya na I shall return. Si MacArthur noong Second World War, sabi niya, I shall return. Bumalik ba si MacArthur? Bumalik eh. Isang tao na marunong tumapad sa kanyang pangako. So gaano pa kaya ang Diyos? At ang title ng pag-aaralan natin ay ang muling pagparito ng Panginoong Hesukristo. Amen? Maniwala lang po tayo. Sinabi ni Jesus Christ, paririto siya muli. I am quoting from the mouth of Jesus Christ, hindi sa aking salita, paririto siya muli. Napapansin ba natin na ang mga sakuna dulot ng bagyo ay palala ng palala kada taon? Sa Batanes, ilan ang bugso ng hangin sa Batanes? 200 plus kilometers per hour. Yung sa Yolanda ay 200 to 300 plus kilometers per hour. Signal number 5. Palakas ng palakas ang mga lindol. Kuha nyo, yung nangyari nung nakalimutan ko na, intensity 9. Grabe ano, daming nawasak, inaabangan nila yung Big Bang. Pasama ng pasama ang mga tao. Sa araw-araw nanood po ako ng news. Walang hindi pinatay, walang hindi binaril, walang hindi ni-rape. At ang panahon ay lubhanang mapanganib. Amen? Kung mapapansin ninyo, ang hirap po sa Israel ay hindi pa tumitigil. Mas lalo po itong lumalala, ipapakita ko po sa inyo. Ang Russia at ang Ukraine, hindi pa rin tumitigil ang gera po nila. Amen? So, grabe po ito. Kung kung nanood po kayo sa news, kung may access kayo po sa YouTube, nagkaroon po ng 180 missiles. Yung Iran, pinapunta po niya doon sa Israel. At yung missiles po na doon ay mas pabilis pa kasi sa missiles na yung nakaraan na 300 plus. Kasi nga daw supersonic. Amen? Napanood niyo? Hindi niyo napanood? Amen? I-update ko po kayo. Bakit ko kayo i-update? Mamaya sasabihin ko. Lahat ng ito ay mga tanda ng muling pagparito ng anak ng tao. Lahat ng mga bagay na ito ay mga tanda ng pagparito ng anak ng tao. Lucas 21, 10-11, nang magkagayoy sinabi niya sa kanila, magtitindig ang isang bansa laban sa bansa at ang isang kaharian laban sa kaharian.
at magkakaroon ng malalakas na lindol, at sa ibang-ibang dako ay magkakagutom at magkakasalot, at magkakaroon ng mga bagay na kakilakilabot at ng mga dakilang tanda mula sa langit. So ito palang nangyayari in our times ay mga signs of the second coming of our Lord Jesus Christ. Ito yung matindi. Kung alam nyo yung nilalaman po ng Biblia, isinulat more than 2,000 years ago, isinulat more than 2,500 to 3,500 years ago, nakikita na natin sa ating mga mata. Papakita ko sa inyo mamaya, para mabuksan ang ating mga mata na we are living in the end times. Ngunit alam nyo ba na pasimula pa lang lahat ang mga ito ng matinding kahirapan? So hindi pa po end times, pero pasimula pa daw. Sabi ng Mateo 24:8, si Jesus Christ nagsasalita, after ng mga signs po na yon, datapwat ang lahat ng mga itong ng mga bagay na ito ay siyang pasimula ng kahirapan. Pasimula pa lamang. At ikinumpare po niya ito sa isang babae na nagle-labor pagkatapos po ng mga anak. Pag nalitnag yung labor po, pag manganganak na po yung babae, hirap na hirap po siya sa kanyang labor. Na tila pag-aayaw lumabas po yung bata. Pero kapag lumabas na yung bata, masayang-masaya yung nanay, masayang-masaya yung tatay. Gayon mong muling pagbabalik ng Panginoon, mayroong laboring, mayroong hardships. Pagkatapos noon, kapag lumabas na ang Panginoong Jesucristo, all Christians, sabi ng salita ng Diyos, will rejoice because they will be with Him forever and ever. Amen. Wala nang lungkot, wala na babay sakit, babay epilepsy, babay cancer, babay lahat ng sakit, babay kahirapan, babay lahat. Kaya masayang masaya ang mga Kristiyano. Mahirap doon, ganito eh. Babay asawa ko. Tagal, binugbog mo ako. Babay asawa ko. Babay mga persecutors. Amen? Sa kabila ng lahat ng ito, ano ang sinasabi ng Biblia na magiging ugali ng mga tao bagamat nakikita ang mga tandang ito? Gusto niyong malaman? Ano kaya ang ugali ng mga tao? Luke 17:26-30. At kung paano ang nangyari sa mga kaarawan ni Noe, ay gayon din naman ang mangyayari sa mga kaarawan ng anak ng tao. Kaya si Noah, kilala niyo po ba si Noah? Amen. Noong unang panahon, ginunaw ng Diyos ang mundo sa pamamagitan ng tubig. So sa panahon daw po ni Noe pong yun, ganun din daw po. Anong nangyari ba sa panahon ni Noe? Sila'y nagsisikain, sila'y nagsisiinom, sila'y nangaasawa, at sila'y pinapangasawa hanggang sa araw na pumasok sa daong si Noe. At dumating ang paggunaw at nilipol silang lahat. Anong ibig sabihin? Si Noah lamang ang nakinig at naniwala sa babala po ng Diyos. Sinabi ng Diyos, gugunawin ko ang mundo at ito'y mababalot sa tubig. Gumawa ka ng isang barko at napaka-specific ang Diyos sa mga sukat. Napaka-specific. Siya yung engineer, the first engineer. Amen. At nilagyan niya ng mga tar, bitumen, para hindi pumasok yung tubig. Ginawa niya yung arko for 120 years. Nakikita ng mga tao habang ginagawa niya, nag-preach siya, magsisi kayo sa iyong mga kasalanan dahil gugunawin ng Diyos yung mundo sa pamamagitan ng tubig. Pinagtawanan lamang si Noe. Anong ginawa nila? Sila'y nagsisikain, sila'y nagsisiinom, sila'y napangangasawa, at sila'y pinapangasawa. Ano ibig sabihin? Hindi nila pinapansin. Ayaw nilang makialam. Ayaw nilang maniwala sa babala po ng Diyos. For 120 years nangaral si Noah, pinagtawanan siya.
Hindi po sila naniwala. Pero kung papansinin ninyo, bago gunawin ng Diyos ang mundo sa pamamagitan ng tubig, nakapasok muna si Noah dun sa arko na kanyang ginawa. Iniligtas muna ng Diyos si Noah at ang kanyang buong pamilya. Ano pa mga tanda ng muling pagbabalik ugali po ng tao? 2 Timoteo 3:1-5. Datapwat alamin mo ito, na sa mga huling araw ay darating ang mga panahong mapanganib. Amen? Ito na yon. Mapanganib yung panahon. Uncertain, di mo alam. Bigla-bigla. Baka mamaya. Di ba? Di mo naman alam. Boom! Di ba? Kaya yung bagyo, yung grabe, ano? Sapagkat ang mga tao ay magiging future. Sinulat 2,000 years ago, magiging maibigin sa kanilang sarili. Maibigin sa salapi. Mayayabang. Ibig sabihin sa Biblia ng mayayabang, tawag ng Diyos sa mga hindi nakikinig sa Kanya at tumatalima, mayayabang. Mga mapagmalaki, mapagtungayaw, mga masuwayin, sa mga magulang, mga walang turing, mga walang kabanalan, walang katutubong pag-ibig, walang paglulubag, mga palabintangin. Ay, hindi ano? Dito pala yung palabintangin. Amen? Oh. Ano pa? Mga walang pagpipigil sa sarili, mga mabangis. Mabangis na ba yung mga tao ngayon? Hindi maibigin sa mabuti. Mga lilo, mga matitigas ang ulo, mga palalo, mga maibigin sa kalayawan kaysa sa mabigin sa Diyos. Amen? Amen? Na may anyo ng kabanalan, datapwat tinatanggihan ang kapangyarihan nito. So ito daw yung magiging ugali ng mga tao in the last days. Amen? Okay, ano pa? Signs of big event before Jesus coming. So may mga minor events, hindi pa yun yung muling pagbabalik ng Panginoon. Sabi, pasimula pa lamang ito. Amen? Pasimula. So there will be a major events before the coming of our Lord Jesus Christ, na kailangan makita natin at ma-discern po natin po ito. Sabi ni Jesus Christ, datapwat, pagka nakita ninyo na nakukubkob na mga hukbo ng ang Jerusalem, kung magkagayoy talastasin ninyo na ang kanyang pagkawasak ay malapit na. Kapag nakukubkob, kapag yung pinapalibutan na ng kanyang mga kaaway, ang Jerusalem, talastasan din dataw po natin na yung muling pagbabalik ng Panginoong Jesucristo ay malapit na. Zechariah 12:1-4. This is an oracle. Ito yung hula, sabi ni Zechariah. Ano yung hula o propesya? The Lord's message concerning Israel. The Lord, He who stretches out the heavens and lays the foundations of the earth, who forms the human spirit within a person, says, I am about to make Jerusalem a cup that brings dizziness to all surrounding nations. Tagalogin natin, yung Diyos na nagsasalita, yung umunat ng langit, yung nagtatag ng foundation ng lupa, yung lahat ng nagbigay po ng Spirit sa atin. Sinasabi daw niya, yung Jerusalem, kaya gagawin niyang cup that brings dizziness. Sa kanyang mga palibot, gagawin niya na ito'y kalilig-galigan ng mga bansa na nasa kanyang palibot. Amen? At ang Jerusalem ay nasa Israel. Indeed, Judah will also be inclined when Jerusalem is besieged. Okay? So, makukubkub daw po ito. Moreover, on that day, I will make Jerusalem a heavy burden for all nations. Ibig sabihin ng heavy burden, ito'y magiging problema nila. Yung Jerusalem magiging pabigat sa kanila, magiging isang tinik sa kanilang lalamunan. And all who try to carry it will be strongly injured.
Okay? So lahat po ng mga magsusubok na lusubin siya, sila po ay mapapahamak, masasaktan. Yet all the peoples of the earth will be assembled against it. Lahat po daw po ng mga bansa ay magsasama-sama laban sa Israel. Kapag nanood po kayo, mamaya ipapakita ko sa inyo, sa United Nation, halos lahat ng bansa against Israel na. Halos lahat. Ang Amerika, ang nananatili sa kanya, nasabi niya, ironclad ang aking suporta sa Israel. Gayon din ang mga UK, ang mga free countries. Hindi nila sila iniiwanan. On that day, says the Lord, I will strike every horse with confusion. Kapag sinabing horse, kapag sinabing chariot nung unang panahon, anong pumapasok sa isip nyo? Gera. Wala pa naman tangke. Kaya ginagamit yung panahon na kung saan chariots and horses, mga bows and arrows. Ginagamit, gera po yan. And his riders with madness. Sila po ay sasaktan daw po ng Diyos. I will pay close attention to the house of Judah. Ibabaling ng Diyos. God will open His eyes and pay close attention. Aalagahan niya ito. But will strike all horses of the nations with blindness. So parurusahan sila, ano? Lahat ng lulusob po sa bansang Israel ay mapaparusahan po ng Diyos. So, next slide. Ito po yung Israel's seventh front na kalaban po nila. Okay? Sinong aware po rito? Taas ang kamay. Okay, aware po ba kayo? Ang liit-liit na bansa sa Middle East, hindi nila matalo-talo. 1967, Six-Day War. Akalain nyo, 4 na bansa against maliit na bansa. Ngayon, ito yung 7 fronts. Ang sinong kalaban niya ngayon? Tapos na yung Hamas eh. Hindi pa tapos yung Hamas, nandun pa sila. Hezbollah sa Lebanon. So kalaban nila ang Lebanon ngayon. Habang kalaban nila ang Lebanon, doon mismo sa Israel, may West Bank. Kalaban nila, tinitira din sila. Okay, so yung Gaza. Okay, so Hamas sa Gaza, Lebanon, Hezbollah. Andyan din yung Syria. Okay, Iraq, Iran, Yemen. So itong Iran, nagpadala po ng missiles, 2 beses na. Yung Houthis, alam po ninyo yon. Sa Yemen po ang Houthis. Ngayon, ito lamang ngayon. Sa ngayon, sa panahon po natin po ngayon, yan ang nangyayari. Panahon natin, hindi bukas, hindi kahapon. Ngayon. Ngayon kung hindi kayo aware, sinungaling ka naman pastor eh. Check ko nga sa YouTube. Check ko nga sa CNN. Check ko nga sa Fox News. Eh kasi check ko nga sa news namin. Sa news natin, GMA. Oh, kapag Batang Quiapo, aware kayo, ano nang nangyari sa Batang Quiapo. Kapag news, hindi kayo aware. Amen? So yun yung 7 fronts na kalaban po ng Israel ngayon at hindi po sila matalo-talo. At marami na ang nagsasabi na talagang lulusubin po nila. Ang matindi dito, 2,500 years ago o more than, sinabi na. Ang matindi rito, hindi pa pinapanganak si Jesus Christ, yung kanyang muling pagbabalik, sinabi na. Mayroon ba yan? Mamaya, papakita ko sa inyo. Okay? At kapag naganap na ang mga bagay na hulang ito, ang Panginoong Hesukristo ay bababa mula sa langit para ipagtanggol ang bansang Israel. Amen? Saan ba yan? Zechariah 14:12 kanina, chapter 14 po tayo. Ito yung mga propeta po. Kinausap ng Diyos. Sapagkat aking pipisanin, igagather ko ang lahat ng bansa, all nations, against Jerusalem, laban sa Jerusalem, sa pagbabaka, at ang bayan ay masasakop, at ang mga bahay
ay lolooban. At ang mga babae ay dadahasin, i-rape sa wikang Ingles, dadahasin, i-rape. At ang mga kalahati ng bayan ay yayaon at sa pagkabihag. At ang mga nalabi sa bayan ay hindi mahihiwalay sa bayan. Okay? Kung magkagayon, lalabas ang Panginoon at makikipaglaban sa mga bansang yaon, gaya ng siya ay makikipaglaban sa araw ng pagkabaka. At ang kanyang paa ay magsisitayo sa araw na yon sa bundok ng mga olivo. His feet, he will descend, and his feet will touch the Mount of Olives, na nasa tapat ng Jerusalem sa dakong silanganan. At ang bundok ng mga olibo ay mahahati sa gitna niya sa dakong silanganan at sa dakong kanluran, at magiging totoong malaking libis. At ang kalahati ng bundok ay malilipat sa dakong hilagaan, at ang kalahati ay sa dakong tibugan. So ibig sabihin, masishake talaga. Pagbaba ng Panginoong Jesucristo, the earth will be shaken. At malilipat daw po yung mga bundok. Andiyan pa po ba tayo? So shake talaga. Kasi darating siya hindi na katulad ng isang bata na nasa sabsaban. Hindi na siya bata. Nung dumating siya, he was the first time Jesus Christ came here on earth, he came like a lamb. Isa siyang tupa na dinala sa patayan. The second time around, Jesus Christ will come, he will be like the Lion of Judah. Yun ang sabi ng Biblia. Punong-puno siya ng kapangyarihan ng Ama, at bababa siya sa alapaap. Amen? Kalahin nyo, bababa muli ang Diyos? Amen? Amen. Okay. Sa Revelation, sa kanyon, sa Old Testament, punta naman tayo sa New Testament. Ano ba sinabi ni Jesus Christ? Revelation 1:7. Sabi ni Jesus Christ mismo, after His ascension, nandun na siya sa langit, narito siya ay pumaparitong nasasa mga alapaap, at makikita siya ng bawat mata, at ng mga nagsiulos. Okay? So ano yung meaning ng nagsiulos? Yung mga mismong mga nagpako daw sa Kanya. So makikita nila, siguro spirit na sila. Okay? At ang lahat ng mga angkan sa lupa ay magsisitaghoy. Iiyak daw po sila. Dahil sa Kanya, gayon din siya nawa. Bakit iiyak kaya sila? Kapag Kristiyano ka, hindi ka iiyak. Kapag hinihintay mo ang muling pagbabalik ng Diyos, kasi hirap ka na sa pagsunod sa Diyos. Pine-persecute ka nila pero sumusunod ka pa rin sa Diyos. Sa totoo, hinihintay mo siya. Kaya hindi ka iiyak pag nakita mo si Jesus Christ. Anong mararamdaman mo? Lord, maraming salamat. Tunay ang iyong mga pangako. Sinabi mo, babalik siya. Babalik ka, at pinaniwalaan ko, totoo na babalik ka. Take me, Lord. Magiging masaya ka, di ba? O sino yung mga iiyak? Sino? Yung mga hindi naniwala sa Kanya. Ano pa? Ano ang dapat nating gawin bilang mga anak ng Diyos na umaasa sa muling pagparito ng Panginoong Jesucristo? Anong dapat gawin natin? Number 1, maging mapagbantay sa ating puso. Bakit? Luke 21:34, datapwat, mga paingat kayo sa iyong sarili, baka mga lugmok ang iyong mga puso sa katakawan at sa kalasingan at sa mga pagsusumakit ukol sa buhay na ito. Ano kaya ito? Mga pagsusumakit sa buhay na ito. At dumating na bigla sa inyo ang mga araw na iyon na gaya ng silo. Kaya mapagbantay sa puso. Sa mga mag-a-abroad. Imbis na unang hanapin nyo kapag nag-abroad kayo ay embassy, hanapin nyo una ay church. Bakit hahanapin nyo ay church? Maging sa mga hindi nag-a-abroad. Okay, unahin nyo ang church. Naaatinan nyo. Bakit? Kapag umaaten po tayo po sa church, kung papansinin ninyo, paglabas nyo yan o umatin kayo sa church,
ang lakas-lakas ng iyong espiritu kasi nakakain ang iyong kaluluwa ng salita po ng Diyos. Ang lakas-lakas mo. Pero papansinin mo, huwag kang umattend for how many months. Para kang cellphone na empty bat. Huwag kang umattend ng for how many days, how many weeks. Yung espiritu na napalakas sa'yo, pahina hanggang mag-empty bat ka na. At kung mag-empty bat ka na sa espiritu ng Diyos, anong papalit doon? Ang lakas-lakas ng iyong laman, wala ka ng gana na umaten sa gawain ng Diyos. Luke 17:32-33. Alalahanin ninyo ang asawa ni Lot. So may asawa si Lot. Amen? Sino mang nagsisikap na ingatan ang kanyang buhay ay mawawalan nito. Datapwat ang sino mang mawawalan ng kanyang buhay ay maiingatan niyon. Whoever tries to save his own life will lose it. Whoever tries to lose his life for the sake of the gospel and of Jesus Christ, he will save it. Yung asawa kasi ni Lot, sabi, tumakbo ka, huwag kang lilingon, iligtas nyo ang sarili ninyo, pumunta kayo sa bundok at pauulanan ko ng apoy. Ang word po ng angel na pinadala ng Diyos, huwag kayong lilingon. Yung asawa, si Lot, yung kanyang mga anak, dire-diretso sila dire-diretso sila, hindi sila lumilingon. Yung asawa ni Lot, na taga doon sa Sodom at Gomorrah, kumusta na kaya yung bahay ko? Kumusta na kaya yung kayamanan ko? Lilingunin ko na nga. Hindi niya maiwa-iwanan. Naging asin. Hindi siya naligtas. Number 2, mga puyat sa bawat panahon at mga sidaing. Luke 21:36, ito yung mga gagawin po natin para po tayo makasama ng Panginoon. Datapwat mga puyat kayo sa bawat panahon na magsidaing upang kamtin ninyo ang makatakas sa lahat ng mga bagay na ito na mangyayari. Tatakasan daw po natin. Amen? Huwag kang magpuyat sa madyong, mga puyat at magsidalangin, ibig sabihin noon. At upang mga tayo kayo sa harapan ng anak ng tao. Mga puyat daw tayo. Amen? Ibig sabihin, be connected with God always. Kailangan may ugnayan tayo sa Diyos lagi sa pamamagitan ng panalangin. Para anytime na dumating ang Panginoon, aware na aware tayo. Makatakas tayo, kukunin niya tayo. Amen? Yun po yung rapture day. Pero hindi ko po didiscuss po rito yung rapture day. Upang mga tayo kayo sa harapan ng anak ng tao. Pag sinabing mga tayo, ibig sabihin, hindi yung nakatayo na ganon. You are proud to face our Lord Jesus Christ, for you have obeyed and followed Him with all your heart, soul, mind, and strength. You observe and love Him. So, nakatayo ka. You are confident na harapin. Pero pag ngayon, pag hindi tayo sumusunod, paano tayo makakatayo sa Kanya? Nahihiya. Sa tao na lang nahihiya tayo nandiyan na pala si Lord. Lord, pasensya ka na. Tatago tayo ngayon. Amen? Nahihiya tayo sa Panginoon. Bakit? Ginawa ba natin ang pinag-uutos ng Diyos? Ano pa? Hindi ko na pakakahabain. Magkakaroon ng pananampalataya. Magkaroon ng pananampalataya na magaganap ang mga sinabi ng Diyos at magkaroon ng banal na pagkatakot at maghanda sa ikaliligtas natin at ng ating buong pamilya. Kaya magkaroon daw ng banal na pagkatakot. Ito yung sinasabi ko, may banal na pagkatakot po sa Diyos. May pagkatakot na ayaw po ng Diyos. Yung pagkatakot na ayaw po ng Diyos, yung may problema ka, natatakot ka sa mangyayari bukas para kang walang tiwala sa Diyos. Yun, ayaw po ng Diyos po yun. Pero yung banal na pagkatakot, dahil siya ay isang consuming fire, dahil siya, pag sinabi niya ay ginagawa niya, dapat magkaroon tayo ng banal na pagkatakot sa Kanya. Amen? Nagagawin niya ang lahat ng sinabi niya. So maniniwala daw po tayo. Ano ba? Verse po natin po dyan, Hebrews 11:7. Sa pananampalataya, sinuwe ng paunawaan ng Diyos tungkol sa mga bagay na hindi pa nakikita. Dala ng banal na pagkatakot ay naghanda ng isang daong sa ikaliligtas ng kanyang sambahayan.
Dala ng banal na pagkatakot, sumunod siya sa salita ng Diyos. Nagtayo siya ng daong. Mahal niya ang kanyang pamilya sa ikaliligtas ng kanyang sambahayan. At ang bilang mga magulang, wala nang pinakamahalaga na magandang ipamana po natin sa ating mga anak, kundi ang kanilang kaligtasan. Na sa pamamagitan nito ay hinatulan niya ang sanglibutan at naging tagapagmana ng katuwiran ng ayon sa pananampalataya. Pinaniwalaan niya kasi nanampalataya siya sa salita po ng Diyos. Number 4, huwag kalilimutan ang araw ng pagtitipon. Basahin natin. Hebrews 10:25. Na huwag nating pabayaan ang ating pagkakatipon na gaya ng ugali ng iba, kundi mga aralan sa isa't isa. At lalo na kung iyong namamalas na nalalapit na ang araw. So ito pa ng banal na pagtitipon ay ibinigay sa atin as a provision in order for us to be ready in the coming of our Lord Jesus Christ. Binigay pala sa atin to kasi kapag malapit na, nakikita pong malapit na, huwag nating pabayaan ang araw ng pagtitipon. Isaiah 58:13-14. You must observe the Sabbath rather than doing anything you please. On my holiday, sabi ng Diyos, you must look forward to the Sabbath and treat the Lord's holiday with respect. You must treat it with respect by refraining from your normal activities. Treat it with respect sa pamamagitan ng huminto ka sa iyong normal activities sa ginagawa mo. From Monday to Saturday, huminto ka sa normal na ginagawa mo. Separate that Sabbath, separate that day. And by refraining from your selfish pursuits, hihinto ka doon sa makasarili mo na nasang yumaman, and from making business deals. Ano pa? Verse 14, then you will find joy in your relationship to the Lord. Grabe! Then we will find joy in our relationship to the Lord. Ang sarap na tayo po ay naglilingkod sa Diyos. Ang sarap na tayo po, napapasaya po natin po ang Diyos because we are respecting the Sabbath. Ang sarap kapag napasayahan po natin po ang Diyos. Masasayahan din po tayo ng Diyos sa pamamagitan ng Kanyang Espiritu. Tingnan nyo, nung hindi ka nag-a-attend, parang kulang ang lahat. Di ka ma-attend, parang problemado ka. Pero ngayon may problema ka. Bakit masaya pa rin ang nararamdaman mo sa puso mo? We will enjoy our relationship with our Lord. And I will give you great prosperity. Gagi. And cause crops to grow on the land. I gave your sisters Jacob. Know for certain that the Lord has spoken. Know for certain that the Lord has promised. Okay? Verse number 5, higit lalong maningas ang ating paglilingkod sa Diyos. Huwag mga tamad sa pagsusumikap, maningas sa Espiritu, mapaglingkod sa Panginoon. Mapaglingkod sa Panginoon. Amen? Workers, ang ganda pala, no? Mapaglingkod tayo sa Panginoon. Conclusion na, palakpakan po natin po ang Diyos. Amen. Kung may nabalitaan tayong bagyong parating, hindi ba tayo'y naghahanda? Di ba? Kung may imbitado tayo, kung may presidente, may kaibigan tayong parating, di ba tayo naghahanda din? Yamang nakikita na natin ang mga tandang sinabi niya sa ating panahon, ano ang ginagawa nating paghahanda? Hindi pa dapat higit nating paghandaan ang kanyang muling pagparito para makatakas sa galit ng Diyos sa mga hindi nagsisitalima sa Kanya? Hindi ba dapat tayo'y laging mapagbantay, magpuyat sa panalangin, at maningas na naglilingkod sa Kanya para makasama sa Kanyang walang hanggang kalwalhatian sa langit? Sinabi niya at gagawin niya. Ito yung sa ascension po ni Jesus Christ. Acts 1:10-11. At samantalang tinitignan nila ang langit habang ang Panginoong Hesukristo'y lumalayo patungo sa langit,
narito may dalawang lalaki na nakatayo sa tabi nila na may puting damit, na nagsasabi naman, kayong mga lalaking taga Galilea, bakit kayo'y nangatayong tumitingin sa langit? Itong si Jesus na tinanggap sa langit mula sa inyo ay pariritong gaya rin ng inyong nakita pagparoon niya sa langit. Paririto siya daw po siya muli. Revelations 22:12-13, narito, sabi ng Diyos, ako'y madaling pumaparito at ang aking gantimpala ay nasa akin upang bigyan ng kagantihan ang bawat isa ayon sa kanyang gawa. Ako ang Alpha at ang Omega, ang una at ang huli, ang pasimula at ang wakas.